At eto na nga mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin, okay? Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan at eto na naman, Master Judea nagbabalik dito sa panibagong upload at this time, pag-uusapan po natin ang walang iba na paladesisyon kundi si Congressman Atras Abante. Yan. Ayan ha. Oh. So, eto, nagdidesisyon na. Alright. Alright. At eto na nga mga kababayan. Isa na namang topic ang ating pag-uusapan dito lang yan sa Master Judea Channel. Pag-uusapan natin ang isang congressman na paladesisyon. Paladesisyon siya mga kababayan. Walang iba kundi si Congressman Atras Abante. Yan po ang sinasabi natin oh. Oo. Kasi kagabi, kagabi ba yun? Oo, siya, tama, kagabi, mga kababayan, kahapon, ay na-interview itong si Congressman Abante sa isang radio station at siya ay natanong, ha? May tinanong sa kanya tungkol kay BP Sara Duterte at ito yung tanong yan. Jesus Maria Santissima. Abante. Baka maging atras yan pag nagkataon, ha? Alright. So, katulad ng ating sinabi, mga kababayan, pero bago tayo magsimula, kumusta muna sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat. So, na-interview po kasi itong si Mr. Abante sa isang radio station at siya po ay natanong, mga kababayan. Ang tanong po sa kanya ay patungkol sa pagiging, kung magiging presidente ba si BP Sara Duterte. Ang eksaktong tanong ata ay kung sakaling maging presidente si BP Sara sa 2028, ano ang opinion niya? Kasi nangunguna nga naman dyan sa mga survey si BP Sara dito sa mga presidential election. Ang sagot po ni Abante, mga kababayan, sabi niya, I don't think she is. Oo. So parang hindi magiging presidente si BP Sara Duterte. And I quote, I do not want her to become a president. If we believe that the former president is quiet bad, she is worse. Diba? Paladesisyon tong, ang kapal na mukha nito no? Paladesisyon akala mo siya magdi-decide ng election 2028. Oo. Taong bayan ang magdi-decide yan, hindi ikaw, Mr. Abante. Pero ang sabi niya, if we believe that the former president is bad, masama daw si PRRD. So pag pinagtabi mo itong dalawang ito, sino kaya ang masama? Pag pinagtabi mo si PRRD tsaka si Abante, sino kaya ang masama? Ito na, itsura pa lang, alam mo na kung sino. Itsura pa lang, alam mo na sagot Lalo na may padila-dila ba siya? Pag ganon. Diba? Pastor pa yan, ha? Pastor pa yan, ha? Partida, pastor pa yan, mga kababayan. Kung si Presidente Duterte daw ay masama, ay mas worse, mas higit, ha? Itong si BP Sara Duterte. Abay ako, mga kababayan, ako naniniwala naman ako sa sinasabi ni Abante na mas worse si BP Sara Duterte. Si PRRD na nga mismo ang nagsasabi, di ba? Si PRRD na mismo ang nagsasabi na matapang yan. Oo.
Hindi niya kinakaya yan ni President Duterte. Mas matapang yan kaysa sa kanya. Si PRRD wala pang nasasapok na na sheriff. Si VP Sara Duterte may nasapok na. 'Di ba? Oh. I don't want her to become a president. Pala desisyon ka? Ha? Ikaw magdidesisyon sa mga boto namin? Ha? Anong pakialam namin sa gusto mo? And in fact, wala kaming pakialam kung ano man yung nararamdaman mong takot ngayon. Yung takot kay Bip sa mga Duterte, wala tayong magagawa. Ginawa mo yan For your information, Mr. Abante, baka hindi mo lang alam at ipapaalam ko sa iyo na mas marami ang gustong maging presidente si VP Sara Duterte kaysa sa inyo na ayaw. Real talk yan. Pero, alam mo, sir, boss, amo, chill muna. Chill ka muna, Mr. Abante, malayo pang 2028. Huwag ka muna kabahan. Baka mamaya, hindi naman tumakbo yan. Baka magka-anxiety ka niyan pagka isip ka lang isip na pag si VP Sara na ang presidente sa 2028, chill ka lang, relax lang. Malay mo, hindi siya tumakbo. Di ligtas ka. Kaya chill ka muna. Alam mo, pakiramdam ko medyo natatakot na to, no? Alam niya kasi yung mga kagaguhan na ginagawa nila ngayon sa mga Duterte, di ba? Ako, naniniwala naman ako sa kanya, sa gusto niyang mangyari. Kahit naman sino bumastos, bumalahura, kumalaban sa mga Duterte, hindi talaga papayag na maging presidente ulit ay isang Duterte. Kasi pag nagkataon, tapos ang maliligayang araw ninyo. Di ba? At ipanalangin mo na wag tumakbo si VP Sara Duterte kasi pag tumakbo yan, itaga mo sa bato, panalo yan. At kapag naging presidente, si VP Sara Duterte, baka yung apelyido mo mapalitan yan. Baka maging atras yan, boss. Atras, di ba? Abante ngayon. Kung ano-anong kabulastugan ang pinagagawa nyo, kung anong kasiraan ang pinagagawa nyo sa mga Duterte, tapos ayun, binabalikan na kayo. Tinatakot na kayo ng sarili ninyong multo. Mantakin mo ba naman dyan sa quadcom ninyo kung banatan nyo si VP Sara Duterte na pinapalabas nyo magnanakaw dahil doon sa 125 million na ibinigay ng amo nyong si Bongbong Marcos, pinagsisira nyo. Pinalalabas nyo ng urakot, nagnakaw. Nangurakot pala, nagnakaw pala, bakit hindi nyo kasuhan? Bakit hindi nyo kasuhan? Naglakaw pala bakit walang kaso? Kasi nga, wala naman kayong ebidensya. Wala naman kayong ebidensya. Ginagamit nyo lang yung mga hearing nyo dyan sa Kongreso para sa mga publicity ninyo. Di ba? Wag masyado, boss. Huwag masyadong ma-stress.
Chill muna. Hindi pa ba presidente? Oo. Pero ang masama nito, no, mga kapatid, mga kababayan, mga partners, ang masama nito, baka pagising nila si Vice President na presidente. Paktay ka diyan. Paktay ka diyan. Oo. Diba, bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, si VP Sara na presidente. Paktay tayo diyan. May pagtataguan na ba kayo? Kasi sigurado makukulong kayo, mga boss. Sa paninira nyo doon sa mga Duterte na wala namang katuturan. Palalabasin nyo, magnanakaw si VP Sara Duterte, pero hindi naman yung matupatunayan. Hindi nga nyo makasuhan. Di ba? Oh. At, boss. Oy, bossing. Oh. Ikaw na mismo ang nagsabi sa bibig mo mismo nang galing na si VP Sara Duterte hindi nga tumatanggap ng regalo yan. Baka nakalimutan mo. Ito, play natin. I'm not going to in any way try to convince you otherwise, Mr. Tala. What I'm just trying to say is when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin. Nagpapabango no? Oh. So, ibig sabihin, nung sinasabi niya ito na hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin Hindi niya tinatanggap. So, ibig sabihin, you had a chance or you tried na bigyan si VP Sara Duterte ng regalo. Pero dinedma kayo. Hindi tinanggap yung regalo mo. Di ba? Kung sinasabi mo dito, boss, na si VP Sara Duterte ay hindi nga yan tumatanggap ng regalo, kung tutuusin, pwede. Regalo galing sa inyo dyan sa Kongreso, hindi niya tinatanggap. Diba? Tapos magnanakaw pa siya? Parang hindi ho ata nagtatugma, boss. Para hindi ho ata nagtutugma yung ninyo yung propaganda ninyo na magnanakaw si VP Sara Duterte, pero yung legal na regalo nga hindi niya tinatanggap. Parang magulo, May kaguluhan po 'yun. Oo. May kalituhan po tayo na nararamdaman doon, sir, boss. Ano daw? Kahit nabigyan namin siya, he's tumatanggap. Sa'yo mismo nang galing. Kahit bigyan namin siya hindi siya tumatanggap. Hindi nga tumatanggap ng bigay Libre yon. Tapos mangungurakot pa? Aba. Utak atras abante nga tayo dyan. Diba? Ano na po ang nangyayari sa mundo?
Mukhang nandun na ata tayo sa mundo ng mga alien. Hindi na tayo magkaintindihan at hindi na nagdudugtong-dugtong ang inyong mga sinasabi at mga ginagawa. Pero ano to? Pastor ba talaga to? Parang nagdududa ako sa magiging sa pangalang yung tawag na pastor, ha? Medyo nakakaduda. Oo. Kasi tingnan nyo, ha? Panoorin natin to. Totohanan lang. Nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Yan. Ako, mga kapatid, hindi naman sa pagyayabang, marami na po akong nakausap, nakaharap, nakahalubilo na pastor. Kasi dati nagsisimba-simba kami dan sa Couples for Christ na yan eh. Ang mga nagtutok dyan, mga pastor. Pero yung mga pastor na kilala ko, hindi iyon ang huhusga ng kapwa. Pero itong si Congressman Abante, nang husga na. Hinusgahan niya yung kapwa niya. Baka hindi pastor to, baka Diyos to. Kasi dapat ang nanghuhusga, Diyos, di ba? Baka na-promote na, no? From pastor, naging Diyos na. Kasi ito, si Colonel Grijaldo, hinamak niya eh. Parang ang ibig niyang sabihin dito, mga kababayan, tingnan daw natin yung itsura ni Grijaldo at ikumpara natin sa kanila. Malamang, mas maayos ang itsura nyo kasi mas marami kayong pera eh. 5 linggo nyo ba namang ikulong si Colonel Grijaldo? Abay talagang manggigitata yan dyan. 5 linggo nyo nang kinulong eh. Samantalang kayo, araw-aray ka naliligo at nagagawa nyo pang isuot yung gusto nyong isuot ng mga mamahaling damit sa relo. At nakakasakay pa kayo doon sa mga bulletproof at mga malalamig na mga aircon yung mga mamahaling sasakyan. At dahil ganyan ang itsura ni Colonel Grijaldo, hinahamak mo. Pastor pa yan. Kaya nagdududa na talaga ako dito eh. Saan ba nagpipreach to? Tuloy natin. Sa mukha. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez na mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Aba, oo. Kung ako tatanungin mo, ha? Oo. Kasi marami kami nakikita, yaman-yaman mo. Sir. Tignan nyo nga po yung mukha niya. Compare po sa mukha namin. Hinamak niya na yung kapwa niya dahil mas maayos ang itsura niya kaysa doon sa katabi niyang si Colonel Grijaldo. Tanungin ko nga, may pastor bang nanonood ngayon? Kayo ho ba, naging practice ninyo bilang isang pastor na manghamak ng isang tao? Ng personal appearance ng isang tao? Pastor. Baka parlor yung... Baka hindi pastor, baka parlor. Tsaka ito ang problema ko dito, mga kababayan. Nagtataka po talaga ako eh. Kasi, sabi nila, pastor, baka parlor kasi. Baka nagkamali lang tayo kasi ng dinig. Pastor o parlor. Ayan o.
Akala ko ang hawak ng pastor, Bible. Hindi eskwela. Bad boy, oh. Takot, Bad boy na bad boy ang dating. Naka-Magnum 357, Parang pistolero, Ayun, may pistoleros dito, Oh. Oh, lock the putya. Kingpin na kingpin, Oh. Kingpin na kingpin. At ito pa, ang dami kong nakilalang pastor. Wala akong pastor na nakilala na nagsisigarilyo or nagtatabako. Ang lupit. Ako nagtataka ako, baka hindi talaga pastor, baka parlor talaga, Oh. 'Di ba? Yung mga ang mga datingan yung mga Django, Al Capone. Big time na big time, Oh. Nakabuhaya pa na damit, Oh. Oh. 'Di ba yung mga damit na ganyan? Alam ko yung mga damit na ganyan nasa between 6,000 to 10,000 pesos. Bigatin, Bigatin ho talaga. Oo. Ako, manghihinayang ako bumili ng mga ganyan damit, yung mga ganyan na mamahalin na damit. Ano yan? Lakos yan, Pero bumagay, Oh. Ay, bukit! Langhiya, nagulat ako dun, Akala ko si Mang Kanor, Akala ko si Jim Paredes. Sorry, may bigote pala. Oo. Walang hiya talaga, oo. Sabi nitong nag-comment, si Birdsport, sungay na lang ang kulang. Ayan, Sungay na lang ang kulang. Nagulat ako, Oo. Tapos, may kapal ng mukha siya, mga kababayan, na sabihin na ayaw niyang maging presidente si VP Sara Duterte. Sa bagay. Kung ganyan ang mga datingan mo at si VP Sara Duterte ang presidente, magtago-tago ka na. Oo. Di ba? Oo. Galit yun sa mga adik. Hindi ko naman sinasabing adik pero mukha kang adik, Oh. Oh, sanggala talaga. Astig ka. Oh. Yun mga kababayan ang sinasabi natin. 'Di ba? Oh. Mahirap yung magbanal-banalan. Para lumalabas, banal na aso, santong kapal. Oh. Banatan niyo yung mga Duterte porket wala na sa pwesto yung tatay at nakadikit kayo doon sa Pangulo, dyan sa speaker ninyo. Banatan niyo yung mga Duterte kahit wala naman kayong hawak ng mga ebidensya. Kung may ebidensya kayo, diretso na yan kaso, naghihiring-hiring pa nga kayo kasi nangangalap kayo ng ebidensya. Pero kung palabasin niyo yung mga Duterte magdanakaw at mga mamamatay tao, yan ang problema. Pero sir, punta po kayo sa Facebook. Tapos, maghanap kayo noong, ito na lang, yung pinakabago nyong statement na ayaw nyong maging presidente si VP Sara Duterte. Basahin nyo yung mga comment. Para, baka sakali, maliwanagan ho kayo. Kasi, nako po, kung mababasa nyo lang yung mga comment doon sa mga post, kahit sino ABS-CBN o kahit anong outlet, media outlet na nag-post doong statement mo, magbasa ko kayo ng comment, sir, para maintindihan mo kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng Pilipino. At ang tunay na damdamin ng mga Pilipino, para maintindihan nyo ho.
Kasi parang may sarili ho kayong mundo eh. Oo. Parang ang iniisip nyo, kayo na lang lagi tama. Wala nang tumama. Lahat ng iniimbita nyo dyan sa Kongreso, lahat mali. Oo. Abay, wag nga talagang maging presidente ang Duterte. Kasi, pag isang Duterte ang naging presidente, aba, magtago na ho kayo, sir. Kasi yung pinaggagawa ninyo na labag sa batas, yung pinaggagawa nyo na kasinungalingan, kasiraan sa mga Duterte, abay, hindi po biro yan. Oo. Oo. May balik po yan. Kung hindi man mga Duterte ang gumanti sa inyo, may balik po yan na karma, sir. Oo. Alam ko yung mga pastor naniniwala yan sa good karma, bad karma. Oo. Guguluhan talaga ako dito. Parlor ata eh. O, ayan, mga kababayan. Oo. Yan po ang nagsasabi na ayaw daw niyang maging presidente si VP Sara Duterte. Wala kaming paki. Ha? Wala kaming paki sa opinion mo. Wala kaming paki sa pakiramdam mo. Balita ko, may mga politiko na daw na nagsibilihan ng bahay sa ibang bansa. Ha? Alright, so mga kababayan, hanggang dyan na po muna ngayon. At sana po, pagpalain tayo ng Panginoon. At sana po, totoong pastor ito. And once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all, and to God be the glory. Please comment your opinion, reaction about this video. Basahin po natin yan. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.